Yun, nung time na yun, meron kaming problema na medyo mabigat. Ako naman, ang ugali ko, pag may mga ganong problema, naghahanap ako ng way out o other way na mabawasan yung problema namin. Yung maalis yung stress. Na pag nagdadasal ako, from time to time, direct ang pagtatanong ko doon sa nasa taas ko. Sabi ko nga, nabalik. Sabi ko, lead me the way, then I will follow. Yun ang kasal ko. Ayun, pagkatapos nun, medyo nagpahinga ko, then humawak ng cellphone, nag-scroll, then suddenly, lumabas yung nakalagay na Honda Click, B1, B2, and so forth. Tapos may nakita kong isang link na nakalagay doon yung Honda Click Ally Philippines. Yun, doon ako sabi ko, ano ba to? Kililik ko yun, doon ako pumunta sa main page ng HCAP. Tapos nag-observe lang ako. And then merong isang nag-post na kung paano sasali, na yun ang sinundan ko. Na nag-ask din ako na ano ba ho itong grupong ito, para saan, meron ba sa Mindoro, at sinong pwede kong kausapin. Doon po nag-start yung, sabi ko, baka ito yung isang way na ibinibigay sa akin, Lord. Na yun, isang way na mabawasan yung stress. And then, pagkatapos nga nun, nagtanong na ako ng post, paano ba ako makakasali dito? Meron ba ako sa Mindoro? Nang sagot nga sa akin na sa panahon yung wala pa, ang mostly may chapter lang ay Batangas, National, saka ilan sa Norte. Sabi ko, kung sakali po na kaya ko naman o may mga grupo ako magiging kasama, kung pwede magtayo, may ibinigay sa aking isang member doon, hindi member pa ng HCAP, kundi naandun lang sa page na taga Mindoro, na ang pangalan niya si Julito Centorias, na ang tawag nila si Tolits, na taga Pinamalayan. Siya na yung naging daan. Siya na nagtulak sa akin na ang tawag niya agad sa akin, press. Siya na tumawag sa akin ng press na kaya mo yan, tutulungan kita. Na kaya pala siya ganun, ay member siya ng isang riders organization dito sa Mindoro na medyo malaki yung work. Kaya ibinigay niya yung idea na huwag akong mag-alala, nandun siya sa tabi ko, tutulungan niya akong paano simulan yung pagsisimula ng chapter dito sa Mindoro. Ayun, pagkatapos noon, nung umuwi si Tolits galing Manila, na nagkausap na kami ng konti ni founder ng HCAP, na padadalhan daw niya ako ng sticker ng HCAP through Tolits. Hindi ko ine-expect talaga na, baka sabi ko, kwan lang to hindi ko naman makakilala to personally. Sabi ko, okay lang, sumakay lang ako. Hindi ko ine-expect na talaga merong ibibigay sa akin o pupuntahan ako. Pero nung nandito na sa Mindoro, si Tolits, piniyam niya na ako. Na sabi niya, pupuntahan kita dyan sa Kulwig, doon sa pinagtatrabaho ko dito sa Alapan. Pinuntahan niya ako personally. Inayabot sa akin yung sticker at in-explain niya ng konti kung ano yung HCAP, o kailan ito, sinong founder, kung okay ba. Dahil yun ang unang tanong ko, sabi ko, ako yung tao, hindi basta pumapasok sa isang organization. Dahil gusto ko, pag pumasok ako, stick ako doon, hindi basta ako maalis. Ayun, doon nagsimula yung
unang kabit ko ng sticker sa HCAP na nakapost yun hanggang ngayon, January 8, 2024, yung unang post ko sa main page ng HCAP. And then later on, 2 to 3 days, may kasamahan akong meron ding bagong kuha ng click, si Raymar Flores. Siya ang unang-unang recruit ko dito sa Mindoro. Kaming dalawa, bukod kay Tolitz na hindi pa siya totally sumama agad sa amin sa HCAP, kundi dahil member nga siya ng Wolf. As ang dating lang niya, para siyang advisor namin. Tutulungan kami kung paano mag-start ang HCAP dito sa Mindoro. Pagkatapos ng post ko, yung unang member ko si Raymar, meron akong kasamahan sa trabaho. Yung isa ay pamangkin ko, at yung isa si Berman Dalus, na member na din natin ngayon, na ang unang motor niya ay hindi click kundi Rusi. Pero willing siya na sumama. Na yun ang simula nung kami dalawa ng Raymar, nagkuhan si Tolitz ng pag-usapan namin kung paano namin sisimula. Ang unang naging meeting namin ay sa parting Socorro, dun sa Nawa Lake, dun sa may floating restaurant. Doon kami nagkita-kita. In-explain sa akin ni Tolitz kung paano ang pagsisimula, habang from time to time kausap ko si founder. Inilatag sa akin yung rules and regulation, at kung ano pang kailangan, kung paano ko magre-recruit. Yun, doon lang nagsimula muna. 2 member officially, tapos si Tolitz, tapos 2 unofficial member na hindi naka-click. And then ang sinunod kong ginawa nun ay nag-post na ako sa main page ng HCAP at gumawa ako ng sariling page para dun ko i-post yung mga bala ko, at nag-post din ako sa iba't ibang page throughout Mindoro hanggang Occidental, Oriental, lahat ng malalaking page. Nag-post ako ng encouraging ng pagsama sa HCAP. Yun. After nag-post ako sa iba't ibang page, na malalaking page dito sa amin sa Oriental at saka sa Occidental, from time to time may nag-PPM na sa akin. Meron palang organization ng click dito sa Mindoro na nagtatanong na sila kung paano sumali, hanggang sa nag-decide na ako na gumawa ng first meeting para mabuo na yung set of officers namin. First set of officer ng HCAP Mindoro, na yun ay dated February 18, 2024 sa Plaza Dibansud. May yung mga kausap ko doon ay via sa chat lang, messages. Hindi ko mga kilala personal lahat, lalo na yung mga taga-South. Kahit yung taga-Kalapan ay wala akong kilala personally, kundi nagkausap lang kami sa chat. At yun, mga willing naman na pumayag na mag-set ng first meeting para mabuo yung unang set ng officers. Halos nasa 10 o 12 hanggang 14 na tao ang umattend noong time na yon. Ito nga, yung mga pangalan ay yung mga taga-South ay si Libert David, si Ryan Untalan, si Jason Ilagan, si Tolitz ay si Julito Centorias. Siya yung naging aming gabay. Tapos si Joyce na asawa ni Jason. Tapos sa mga taga-Kalapan naman ay
pinaka-sexy sa amin, si Mabel. Pinaka-sexy naging member ng HCAP. Tapos si Raymart, si Jeremy na taga Bako, at yung aking wife, si Mabi. Yun sila mga naging unang set of officers namin. Si Deo. Sorry. Si Deo na medyo that time ay parang ako din, galing din sa malaking problema. Tahimik lang. Pero nandun yung kanyang participation sa amin para mabuo ang unang set of officers ng HCAP. Hanggang sa nabuo nga yung first set of officer ng Mindoro chapter, pero nandun yung doubts ng iba na tatagal kaya ito, o okay kaya mga member, o okay kaya ako, o baka walang ito, yung parang gang style. Na yun ang sabi ko nga sa sarili ko, bubuuin ko ito sa tulong nila, na hindi ako lang sa sarili ko, kundi lahat ng effort na lahat ng magiging member. Na pinipilit kong i-insist sa mga pumapasok na nandito lang ako para bilang nag-lead, hindi ito tatatag o hindi magsasucess ang isang samahan kung hindi sa pagtutulungan ng bawat isa. Lahat ay may contribution, maliit man o malaki, pare-parehas. Kumbaga para magkakapatid ang bumubuo ng isang magandang pamilya. At tapos yung hindi maiiwasan yung mga problema, meron ng ilang nag-decide ako na kumbaga alis sa grupo. Pero naandun yung bukas kung sakaling gusto nilang bumalik, ay open ang grupo at tanggapin uli sila. Meron lang ilang rules na nalabag na sa palagay ko ay maghahatak ng ibang membro na gumawa ng hindi nararapat para sa grupo. And then patuloy yung pag-aaral kung paano mapaparami ng dahan-dahan, hindi biglaan. Kumbaga, yung mga willing lang na talagang sumama sa grupo, yung nagmamahal sa rides, at yung marunong makipagkaibigan. Dahil ito naman ang isang riders group ay mostly hindi ito, kumbaga hindi ka yayaman, hindi ka magkakapera, pero dadami ang kaibigan mo. Mostly magagastusan ka, mapapagod, pero pagkatapos ng isang buong araw, nandun yung wala yung stress mo dahil nakangiti ka maghapon, kahit pagod, uuwi kang marami pala akong kaibigan. So far, sa kabila ng maraming pagsubok, mga naging problema, until lang naman, nandun pa rin yung mga kasamang natitira na talagang nanatili sa solid sa samahan. Tapos may mga ilang plano na para lalong gumanda o dumami ang hindi lang pasyal kundi yung panahong makakapagbigay tulong katulad ng mga charity. May mga plano na nakalatag at may mga activities na ginagawa na hindi lang para sa grupo kundi makatulong sa community. Katulad nga ng pagpili ng mga ilang individual na pwedeng tulungan na ayon sa capacity ng kakayahan ng bawat isa. Ron. Ayun, dahil sa ngayon medyo dumarami na. Nakikita ko na medyo nahihirapan na yung iba na pag ang rides ay dito sa Calapan o ang rides ay sa South, medyo yung iba hindi na makasama. At ganun din ako. Medyo pag malayo na dahil may malapit-lapit na tayong mag-senior, medyo nahihirapan na din ako na as chapter head, dapat naandun ako sa lahat ng lakad kasama ko. At
nag-udyok sa akin na magkameron na ng panibagong chapter o district ay yung maibigay naman yung pagkakataon na nakikita ko sa halos lahat naman ng member may kakayahan na mag-lead, maging isang mamuno ng isang grupo, ay hindi dapat natin ipagkait. Pag nakikita natin may kapasidad siya, kailangan natin siyang tulungan, i-cultivate, ma-motivate na baka in the future makakatulong yung karanasan bilang isang pagiging chapter head sa mga future na balak o adhikay niya sa buhay. Ayun, dahil na nakapagtayo na nga ng papalit na as chapter head, dalawang chapter head sa District 1, District 2. As a chairman, nandun pa din naman yung lalong kumbaga sabi nga nila, lalong dumami yung aking gawain, hindi kumonte. Nakakala ko ng una na pag chairman na ay malelesen, yung pala'y lalo lang dadami. And then siguro hindi naman nawawala kahit siguro ako'y patuloy sa pagtanda, hanggang siguro ako'y nakakapagmotor o may lakas pa na sumama sa kanila, magiging patuloy yun, magiging kasama ko sila sa lahat ng lakad, magiging kasama kung may problema, naandun din ako na tumulong, maging ito ay personal na kalimitan na nakikita ko na sumasama sa grupong ganito ay may mga naghahanap ng outlet o para mawala yung stress o naghahanap ng panibagong kaibigan, na mga kaibigan mong maaasahan na hindi lang sa pera tumitingin, hindi dun sa pagsasamahang tunay. At lastly, sa lahat po ng mga naging kasama ko, lalo na sa mga officer, yung kasama ko dito ngayon, kay Mabel, kay Jefferson, sa magjowa ni Joe, April, kay Deo, kay Libert, kay Jason, kay Ryan, kay Ramon, kay Raymart, kay Berman, kay Omar, kay Anthony, doon sa mga bago na hindi ko mababanggit, kay Jimel, kay Pau, kay Carl, sino ba yung mga nasa South pa, hindi ko may isa-isa. Especially At lalo na doon sa kasama ko sa buhay, kay Mrs. Yun, hindi niya ako ayun, nandun yung pumisan, kahit medyo kapo sa budget, okay lang dahil nakikita niyang masaya ko. Pumisan sumasama siya kahit ayaw, dahil napipilitan, dahil ayaw niyang makitang yung mga bagay na magiging masaya ko ay magiging hindrance siya. Ayun, yun yung mga bagay na nagtutula ko, nagpapalakas na sige, tuloy lang. At ganun din yung lahat kong mga kasama dito ngayon sa HCAP, hindi sila nawawala. Kahit medyo makukulit kuminsan, may kulitan, may tampuhan paminsan-minsan, hindi mawawala. Pero a few minutes, a few hour o kinabukasan, okay na uli. Na andun yung respeto at paggalang, na yun naman ang pinakita ko sa kanila. Na sabi nga, respect begets respect. Na kailangan natin lahat. Walang chapter head, walang chairman, walang position. Kwan lang yun, designation lang yun, pero sa buhay pare-parehas tayo. Maraming salamat.
dyan po di sa National. Lahat ng officer, salamat po sa suporta. At sana patuloy niyong suportahan kahit hindi hindi pinansyal, kahit papaano nakakapagbenta pa kami dito ng konting baboy panggastos namin dito sa Mindoro. Nagagawa namin ng paraan kahit na abu-abuloy namin nakakaya namin. Maraming salamat po sa suporta nyo. At muli, salamat sa isang taong pagsasama at sana'y tumagal pa tayo. Happy first founding anniversary HCAP Mindoro Chapter. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong higit po sa lahat ng miyembro ng Honda Click Ali Philippines Oriental Mindoro Chapter. Nandito po ako para magbigay ng counting message. Ako po bilang may bahay, OBR, ingat yaman at mama ng 2 anak ni Chairman. Tita Mavic din po akong tawagin. Since last year po na maging chairman si Mar at maitalaga ng HCAP, ay sinuportahan ko po siya. Nandito po ako lagi sa likod niya. Nakita ko po sa kanya ang pagiging isang leader. Nakita ko rin sa kanya na masaya siya sa ginagawa niya. Na-feel ko rin po na sumapi dahil sa pagkakaroon ng mga panibagong kasama. Kamiyembro as well at nakaka-freshen up ng isipan sa buong linggo ng pagod ng katawan ay napapalitan ng saya at ligaya. Andito po ako lagi sa likod niya, nakaalalay sa lahat ng mga adhikain niya na mapalago at mapaunlad ang isang masayang samahan na kasama ang aking asawa. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga naging kasapi ko bilang officers. Lalong higit po kay Mabel, kay Ibes, kay Tolitz, kay Jom, kay Deo, kay Anthony Marco, at sa lahat po, sa lahat ng aking mga nagiging kasama. Masaya po ako na nagsimula sa 5 miyembro, ngayon po ay paparami ng paparami. Nagkaroon ng District 1 at District 2. So, doon po nakita namin ang pagkakaisa, pag-asa, at ang katagumpayan ng bawat isang miyembro ng samahan. At ito po'y ipagpapatuloy namin. Lastly, ako po ay taus-pusong bumabati talaga ng isang happy first founding anniversary sa lahat ng Honda Click Ali Philippines Mindoro Chapter. To God be the glory always. Maraming salamat po. Oh, kumusta? Late upload? Busy. Ngayon lang karoon ng time. Kanina pa ako nagbibidyo. Ang hirap pala mag-record, ano? Di bale? At least, nakabati ako sa, Mindoro Chapter. Happy anniversary, Mindoro Chapter. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagyakap sa Honda Click Ali Philippines. Mabuhay kayo lahat. Chairman Mario, thank you. Kung wala ka, wala dyan ang Honda Click Ali Philippines. Nang dahil sa'yo, ayan, dumadami na tuloy kayo. Pero okay yan.
Parami yan dahil para sa kapwa yan, hindi naman para sa atin yan eh. Kapag maraming matutulungan. Pero kung talagang wala na tayo magawa, konti, di baling konti, basta solido. Ang konti, kapag nagsama-sama, ay malaking bagay na yan para sa kapwa. Ano? Kaya laging tandaan, ang kasiyahan hindi nagmumula sa marami. Ang kasiyahan ay nagmumula yan sa konti. Di baling konti, basta solido tayo na magtuturing na isang pamilya. Ayun ang kagandahan sa mga riders. Dahil kaunting piga, pag nagkita-kita, ayun, makakabuo na magandang hangarin sa kapwa, no? Talagang aktibo talaga ang Mindoro chapter, kaya pinagmamalayo kayo lahat. Sana patuloy ninyo suportahan si Chairman Mario dahil sa napakaganda ng hangarin niya para sa kapwa. Hindi naman para sa kanya yan, kung hindi para sa kapwa. Wag na kayong bibitaw sa pamumuno ni Chairman Mario. Ate, talaga napakagwapo. Chairman Mario, ha? Gwapo rin naman ako, ha? Pag nakasalamin, 1980s. Chairman Mario, maraming salamat sa iyo. Happy anniversary. Sa mga officer mo, happy anniversary. Sa mga member mo, happy anniversary din sa inyo. Sana, makarating kami dyan. Kahit na 1 day o 2 days. Di ba? Kaso, syempre, ang mga rider daw, wala daw budget eh. Nag-iipon pa para makapunta yan. Di bale, happy anniversary sa inyo lahat. Ingat kayo palagi dyan, ha. Sana ipagpatuloy nyo ang magandang hangarin nyo sa para sa kapwa, no? Happy anniversary, Babu! Thank you! Salute! Honda Click, Alay Philippine. HCAP Mindoro, #1.